Relate ka ba sa sitwasyong ito? Pumunta ka sa paborito mong spot, dala ang subok mo ng pain, pero kahit isang kagat, wala, zero. Parang naglaho ang mga isda, habang yung katabi mo naman, tuloy-tuloy ang huli. Ano kayang problema? Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamalaki, pero madalas ay hindi napapansin. Pagkakamali ng halos 90% ng mga mangingisda pagdating sa paghahalo ng mga essence at attractants. Ito ang tinuturing na mortal sin na nagiging dahilan kung bakit ang dati mong epektibong pain ay nagiging tilalason na iniiwasan ng mga isda. Sigurado ako, pagkatapos mong panoorin ang videong ito, magbabago ang tingin mo sa mga dips at boosters sa bag mo. At baka rito mo rin malaman kung bakit ka minalas nitong mga nakaraang punta mo. Pero bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna sa baba. Ano ang paborito mong aroma or flavor sa pangingisda? Siguradong marami tayong magkakapareho ng trip dito. Simulan muna natin sa basics. Bakit nga ba napaka-importante ng amoy sa pangingisda? Para sa mga isda, ang pang-amoy nila ay isa sa mga pangunahing sandata para mabuhay at makahanap ng pagkain. Sa malabong tubig kung saan limitado ang paningin, ang ilong nila ang nag-aakay sa kanila papunta sa iyong pain. Alam na alam ito ng mga manufacturers, kaya naman punong-puno ang mga tindahan ng daan-daang bote ng iba't ibang aroma, mula strawberry at plum hanggang sa monster crab at bawang. Pero dahil sa dami ng pagpipilian, nabuo ang isang maling akala na kapag mas komplikado at mas matapang ang halo ng amoy sa ating feeds, mas lalong gaganahan ng isda. Pinapaniwala tayo na kailangang laging mag-experiment at maghalo-halo para makuha ang perfect recipe. At dito na nga nagsisimula ang problema. Ang mga angler, lalo na ang mga bago pa lang, sa kagustuang mahanap ang secret ingredient, ay ibinubuhos na ang lahat ng makitang flavor sa kanilang timba. Ito ang pagkakamaling hihimayin natin ng husto sa videong ito. Ang unang hakbang patungo sa kabiguan ay ang maling akala na kapag mas marami, mas maganda. Ito ay usaping psychology. Iniisip natin na kung ang kaunting strawberry dip ay nakakakit na ng isda, mas lalong tatalab ito kung dadagdagan pa natin ng pineapple booster at lulunurin sa creamy syrup. Pero hindi ganoon ang realidad. Isipin mo, bibigyan ka ng isang mangkok ng masarap na ulam, pero hinaluan ito ng pulot, konting curry, at binuhusan pa ng chocolate sauce. Gusto mo bang kainin yon? Siguradong hindi. Ganyan din ang nararamdaman ng mga isda. Ang kanilang pang-amoy ay sadyang nakatutok para maghanap ng partikular na pagkain. Pero dahil sa dami ng halo-halong amoy, nagiging magulo at nakakalito ito para sa kanila. Sa halip na ang makuha nilang signal ay may pagkain dito, ang nagiging dating sa kanila ay may kakaiba at delikado rito. Ito ang pinaka-basic na prinsipyo sa pangingisda, ang paglalagay ng sobrang daming flavor sa pain, lalo na kung magkakaiba ang mga ito, ang pinakamabilis na paraan para itaboy ang mga isda sa paligid mo. Sa halip na makaakit, gumagawa ka lang ng isang chemical danger zone na lalayuan nila. Tandaan, mas maigi ng kulang kaysa sobra. Ang isang malinis at malinaw na amoy ay laging mas epektibo kaysa sa isang magulo at nakakahilong halo-halo. Tingnan natin ng mas malalim ang siyensya sa likod nito. Ano nga ba ang nangyayari kapag naghahalo-halo ka ng iba't ibang aroma? Ang totoo, para kang nagpapasiklab ng giyera sa loob ng timba ng iyong pain. Karamihan sa mga fishing attractant ay may iba't ibang base. Mayroong alcohol-based, oil-based, at glycerin-based. Bawat isa ay may sariling katangian.
Ang alcohol ay mabilis matunaw sa tubig. Nagbibigay ito ng malakas na amoy, pero mabilis ding mawala. Ang langis naman ay hindi basta-basta humahalo sa tubig. Nananatili ito sa pain at bumubuo ng manipis na layer sa ibabaw. Ang glycerin naman ay nasa gitna lang, matamis at malapot. Kapag basta-basta mo lang pinagsama ang alcohol-based na attractant at oil-based na dip, huwag mong asahan na makukuha mo ang galing ng dalawa. Maaari silang mag-react at makabuo ng bagong amoy na hindi mo naman inaasahan. O ang mas malala, baka in-neutralize lang nila ang isa't isa. Pwedeng ikulong ng langis ang bango ng alkohol, kaya hindi ito kakalat sa tubig. Ang resulta, malakas ang amoy ng pain mo habang nasa pampang, pero pagbagsak sa tubig, halos wala na itong silbi. Ito ang malaking pagkakamali, ang paghahalo ng mga sangkap na hindi naman dapat pinagsasama dahil hindi naiintindihan ang kanilang katangian. Sa halip na palakasin ang iyong pain, lalo mo lang itong sinisira o pinapatay ang hatak nito sa isda. Ang isa pang malaking pagkakamali ay ang pagbaliwala sa natural na amoy ng iyong pain. Maraming mangingisda ang nakakalimot na ang kanilang base mix, maging ito man ay pellets, butil o boilies, ay mayroon ng sariling bango. Ang amoy ng sariwang mais, mani, or fish meal ay mga aromang kabisado na ng mga isda at itinuturing nilang natural na pagkain. Kapag binuhusan mo ang natural na base na ito ng matatapang na synthetic essence, pinapatay mo ang natural na signal nito. Para mo na ring sinisigawan ang isda na hindi ito tunay na pagkain, kundi isang patibong. Sa halip na bigyang diin o dagdagan ang natural na bango, lalo mo lang itong natatabunan. Ang tamang diskarte ay synergy, hindi pagpapalit. Kung ang pain mo ay gawa sa fish meal, mas lohikal na dagdagan ito ng bahagyang amoy ng alimango o pusit kaysa buhusan ng matapang na tutti-frutti essence. Ang layunin ay gawing mas kapansin-pansin ang natural na amoy, hindi palitan ito ng kung anong banyaga sa panlasa ng isda. Tandaan, ang tungkulin mo ay mapaniwala ang isda na ang iyong pain ang pinakamasarap at pinakanatural na pagkain sa paligid at hindi isang tindahan ng pabango sa ilalim ng tubig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tila walang katapusang labanan sa pagitan ng matamis at maanghang. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga mangingisda kapag naghahalo ng pain. Madalas, kukuha tayo ng matamis at prutas na aroma gaya ng plume, tapos para lumakas daw ang amoy, hahaluan natin ng bawang o pusit. Simple lang ang lohika rito. Kung gusto ng isda ang parehong amoy, siguradong mas gaganahan sila kapag pinagsama, 'di ba? Pero sa totoo lang, isa itong malaking sakuna. Magkasalungat ang mga amoy na ito. Para sa isda, nagdudulot ito ng kalituhan. Isipin mo na lang, strawberry jam na nilagyan ng bagoong o patis. Nakakagana ba? Siyempre hindi. Ganyan din ang epekto nito sa isda. Dahil hindi naman natural ang ganitong kombinasyon sa tubig, nagsisilbi itong babala o hudyat ng panganib para sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na bawal ng maghalo ng iba-ibang aroma. Pwede naman, basta alam mo ang ginagawa mo. Halimbawa, mas magandang paghaluin ng dalawang uri ng prutas gaya ng plum at pinya o kaya'y magkakaibang pampalasa tulad ng paminta at coriander. Pwede ring lagyan ng kaunting creamy o nutty na tono ang iyong matamis na pain. Pero ang paghaluin ng dalawang magkaibang mundo, gaya ng prutas at isda or matamis at maanghang, siguradong bigo ka riyan. Para ka lang nagpatugtog ng opera at heavy metal ng sabay. Hindi musika ang maririnig mo, kundi ingay na masakit sa tenga. At sa pangingisda,
ang ingay na yan ang magpapalayo sa iyong huli. May isang aspeto na madalas hindi napapansin ng marami, ang pagbabago ng epekto ng mga amoy base sa panahon. Ang amoy na swak tuwing Hulyo ay pwedeng mauwi sa wala o makasama pa pagdating ng Oktubre. Sa tag-init, kapag mainit ang tubig, mabilis ang metabolismo ng mga isda, kaya kailangan nila ng maraming enerhiya. Dito sila nahihumaling sa mga matatamis at mababangong amoy prutas gaya ng strawberry, saging, plum o tutti frutti. Klasikong diskarte ito sa mainit na tubig. Pero kapag lumamig na ang tubig, ibang usapan na. Bumagal ang metabolismo ng isda at naghahanap na sila ng pagkaing mas masustansya at puno ng protina. Sa panahong ito, mas epektibo ang mga amoy ng pampalasa, rekado, pati na ang mga amoy isda at karne. Nandyan ang sili, bawang, krill, pusit at atay. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagsamahin ang diskarte ng tag-init at taglamig. Halimbawa, ang pagdagdag ng kaunting strawberry, pampatamis sa iyong spicy mix tuwing malamig ang panahon. Sa malamig na tubig, ang matamis na amoy ay hindi natural at parang kakaiba. Magkakasalungat ang mga amoy na ito. Ang isda na naghahanap ng protina ay malilito sa biglang amoy tamis, kaya imbis na kumagat, baka mailang pa sila. Kaya naman, laging i-adjust ang iyong mga scent base sa panahon at temperatura ng tubig. Huwag piliting gumawa ng all-season mix dahil sa totoo lang, wala namang ganoon. Madalas nating nakakalimutan na ang bawat anyo ng tubig ay may sarili at kakaibang natural na amoy. Iba ang bango ng isang lawang puno ng mga nabubulok na dahon kumpara sa ilog na mabuhangin ang ilalim o sa isang sapa na maputik. Para sa mga isda, ang natural na amoy na ito ang nagsisilbi nilang tahanan, pamilyar sila rito at hindi sila natatakot. Kapag naghagis tayo ng pain, ang amoy nito ay nakikihalo sa natural na bango ng tubig at dito tayo madalas nagkakamali. Kapag gumamit ka ng pain na masyadong matapang, amoy kemikal at hindi angkop sa lugar, magmumukha itong peke at kahina-hinala sa isang maputik na sapa kung saan natural ang amoy ng mga organikong bagay. Swak na swak ang amoy ng uod or bulate. Pero ang isang matapang na amoy ng pinya, maaring magdulot lang ito ng pagdududa sa mga isda. Ang malaking pagkakamali ay ang pilit na pagsapaw sa natural na amoy ng tubig gamit ang matatapang na attractant. Sa halip, dapat mong layunin na ang iyong pain ay maki-ayon sa paligid. Dapat itong maging bahagi ng kabuuan, bahagya lang na namumukod tangi para magmukhang madaling huli, pero hindi nang gugulo sa natural na balance. Bago ka magtimpla ng iyong pampakain, subukan mo munang amuyin ang tubig o ang lupa sa pampang. Unawain mo ang karakter ng tubig na iyon. Pumili ka ng amoy na makikibagay at sasabay sa kalikasan imbes na makipag-away dito. Pag-usapan naman natin ang olfactory overload o ang pagkalito ng pang-amoy mula sa pananaw mismo ng isda. Nabanggit na natin ito dati, pero mahalagang maintindihan kung paano ba talaga ito gumagana. Ang ilong ng isda ay parang isang napakasensitibong chemical analyzer. Kaya nitong makasagap ng kahit katiting na amoy sa tubig kahit mula sa malayo na tumutulong sa kanila para makahanap ng pagkain at makaiwas sa panganib. Ngayon, isipin mo na nagbuhos ka ng isang concentrated na cocktail ng matatapang na essence sa mismong pwesto ng iyong pangingisda. Para sa isda, katumbas ito ng isang sound grenade na sumabog sa tabi mo. Hindi lang ito basta maingay, nakakabingi ito. Nagdudulot ito ng shock at panic. Sa halip na lumapit sila ng dahan-dahan
para usisain kung ano ang masarap na amoy na iyon, bigla silang lalayo sa sentro ng chemical explosion na ito. Hindi na nila kayang basahin ang signal dahil masyadong matapang at hindi na natural ang dating. Parang ganito lang yan. Kunwari, ay naghahanap ka ng mga kabuti sa gubat gamit ang iyong pangamoy, tapos biglang may sumaksak ng nakabukas na bote ng matapang na pabango sa mismong ilong mo. Hindi lang sa hindi mo na mahahanap ang mga kabute, kundi siguradong mapapaatras ka sa tindi ng amoy. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag nagkakasala tayo sa over-aroma. Hindi natin naaakit ang mga isda. Sa halip, gumagawa tayo ng isang invisible pero hindi malampasang harang na nagpapakaripas sa kanila ng takbo papalayo. May isang mahalagang diskarte sa pangingisda na hindi masyadong napag-uusapan, ang cloud at core strategy. Dalawa itong magkaibang paraan ng paggamit ng scents at ang paghahalo sa kanila ay isang malaking pagkakamali. Ang cloud strategy ay gumagamit ng mga magagaan at mabilis kumalat na amoy na kadalasang alcohol-based. Ang trabaho nito ay mabilis na humalo sa tubig para gumawa ng malawak na cloud or ulap ng amoy sa paligid ng iyong pwesto. Ito ang humihila sa mga isda mula sa malayo para lumapit. Halimbawa nito ay ang mga spray at liquid boosters na hinahalo sa tubig bago imasa ang pain. Ang core strategy naman ay para sa mga malalapot at kapit-tuko na scents gaya ng mga oil or glycerin-based. Ang layunin nito ay manatiling nakadikit sa iyong main bait o sa mga partikulo ng pain sa ilalim ng tubig. Sila ang tagapanatili ng isda sa iyong pwesto dahil nagbibigay sila ng matinding food signal mismo sa tapat ng iyong kawil. Halimbawa nito ay ang mga malalapot na dips para sa pain. Ang malaking pagkakamali ay ang paggamit sa kanila sa maling paraan. Halimbawa, huwag kang magbuhos ng malapot na oil dip sa iyong ground bait sa pag-asang gagawa ito ng ulap ng amoy. Ang mangyayari lang, pagdidikitin nito ang iyong pain at lulubog lang ito sa ilalim na parang bato. O kaya naman, huwag kang aasa sa light spray lang para sa iyong main bait dahil sa loob lang ng 1 minuto, wala na itong amoy sa ilalim ng tubig. Dapat ay malinaw ang iyong plano. Ano ang gagamitin mo para makaakit mula sa malayo? At ano ang gagamitin mo para hindi sila umalis sa pwesto? Kapag pinaghalo mo ang dalawang diskarte na ito, magiging malabo ang iyong strategy at hindi mo makukuha ang resulta na gusto mo. Pag-usapan natin ang isang sikat na mito sa pangingisda, ang tungkol sa tinatawag na secret super mix. Maraming mangingisda ang naniniwala na may magic na kombinasyon ng 5, 7 o 10 iba't ibang amoy na kayang pabalaliwin ang anumang isda. Taon-taon silang gumagastos at nag-i-eksperimento sa paghahalo ng lahat ng makikita sa tindahan sa pag-asang mahanap ang holy grail na ito. Pero ang totoo, walang ganoong mix. Habang mas ginagawa mong komplikado ang amoy ng iyong pain, mas nagiging mahirap itong kontrolin. Hindi mo na matutukoy kung alin sa 10 sangkap ang epektibo o kung alin ang mismong nagtataboy sa isda. At gaya ng nabanggit na natin, kapag masyadong maraming sangkap, malaki ang tsansa na mag-away-away lang ang mga amoy na ito. Ang matagumpay na pangingisda ay hindi alchemy o mahika. Ito ay resulta ng siyensya at tamang obserbasyon. Sa halip na gumawa ng nakakalitong cocktail, mas mabuting gumamit ng 1 o 2 subok na aroma lang. Dito mo malalaman ng eksakto kung ano ang gusto ng isda sa araw na iyon. Kung walang kumakagat, madali mong mapapalitan ng isang amoy at malinaw mong makikita ang pagbabago. Pero kung 10 amoy ang gamit mo,
Para ka lang nangangapa sa dilim. Pagdating sa pangingisda, ang pagiging simple at direkta ang susi sa magandang huli. Hindi ang paghahabol sa isang super mix na guni-guni lang. Balikan natin ang technical na aspeto at himayin ang mga pundasyon sa paggawa ng essences. Ang pag-unawa rito ang susi para hindi tayo magkamali. Mayroon tayong tatlong pangunahing base: alcohol, glycerin, at langis. Una, ang alcohol-based. Ang bintahe nito ay mabilis itong matunaw sa tubig. Kahit ano pa ang temperatura, agad itong lumilikha ng malawak na cloud ng aroma. Ang downside naman ay madali rin itong mawala o mahugasan. Tamang-tama ito para sa mga spray at pandagdag sa spod mix para makaakit ng isda mula sa malayo. Pangalawa, ang glycerin-based. Ang glycerin ay malapot at matamis. Natutunaw din ito sa tubig pero mas mabagal kaysa sa alcohol. Nakakadagdag ito ng bigat at tamis sa iyong pain. Swak na swak ito bilang halo sa base mix o pambabad ng mga hook bait. Pangatlo, ang oil-based. Alam naman nating hindi naghahalo ang langis at tubig. Binabalot nito ang pain kaya napakabagal lumabas ng amoy. Gumagawa rin ito ng manipis na film sa ibabaw ng tubig. Mainam ito sa malamig na tubig at para sa mga pain na dapat ay matagal ang bango. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paghalo sa kanila sa iisang bote. Kapag pinagsama mo ang alcohol at oil-based na aromatizer, maghihiwalay ang mga ito at magiging unpredictable ang resulta. Huwag subukang gumawa ng sariling dip sa pamamagitan ng paghahalo ng magkakaibang base. Gamitin sila ng hiwalay para sa kani-kanilang espesyal na gamit. Madalang nating pag-isipan ng tungkol sa oras, pero ang totoo, ang amoy ng iyong pain ay hindi nananatili sa kung ano ito noong una. Nagbabago ito. Ang timplang ginawa mo sa pampang ay maaaring mag-iba ang amoy makalipas ang 1 o 2 oras, lalo na kapag nasa ilalim na ito ng tubig. Kapag marami kang pinaghalong sangkap, hindi mo na kontrolado ang nangyayari. Ang bawat aroma ay may kanya-kanyang bilis ng pagsingaw at tagal ng kapit. Ang mga magagaan na bahagi ang unang nawawala at nahuhugasan, kaya sila ang unang nakakatawag pansin sa isda. Ang iba naman, yung mga mas matitapang, ay mas matagal na naiiwan sa pain. Kapag gumawa ka ng isang komplikadong timpla, para kang bumubuo ng isang simponya na laging nagbabago ang tunog. Maaaring mabango ito sa pampang, pero paglipas ng oras, kapag sumingaw na ang mga manamis-namis na amoy ng prutas, baka ang matira na lang sa ilalim ay ang matapang at hindi magandang amoy ng kemikal. Yung isdang lumapit dahil sa bango. Pagdating sa pwesto, baka biglang lumayo dahil sa nagbago at nakakairitang amoy. Sa paghahalo ng iba't ibang essence, nawawalan ka ng kontrol sa prosesong ito. Pero kung gagamit ka ng isang purong amoy, alam mo kung paano ito kikilos sa paglipas ng oras. Sigurado ka na hindi mo mabibigla ang mga isda sa anumang pangit na sorpresa. Isa pang pagkakamali na dapat nating iwasan ay ang pagsubok na makuha ang lahat ng sabay-sabay. Ibig sabihin, tinatarget mo ang iba't ibang uri ng isda gamit ang iisang aromatic mix lang. Halimbawa, gusto mong makahuli ng tilapia at carp. Alam mong gusto ng tilapia ang coriander, habang ang carp naman ay strawberry. Kaya naisipan mong paghaluin ang dalawa sa iyong pain sa pag-asang pareho silang kakagat. Pero madalas, bigo ang ganitong diskarte. Wala kang mahuhuli kahit isa. Bakit? Dahil nagbibigay ka ng magkasalungat na signal. Ang bawat isda ay may kani-kaniyang hilig na bahagi na ng kanilang kalikasan. Kapag pinaghalo mo ang mga amoy na para sa magkaibang isda,
ang resulta ay parang wala lang. Hindi ito magiging sapat para maakitang tilapia at lalong hindi ang carp. Bukod pa rito, maaari ka pang makakuha ng isda na hindi mo naman kailangan. Halimbawa, ang mga sobrang tatamis na aroma ay pwedeng magpuyog ng maliliit na isda na haharang lang sa mga dambuhala. Mas mainam na pumili lang ng isang target na isda at gamitin ang mga amoy na gusto nila. Kung gusto mo talagang makahuli ng iba't ibang klase, mas mabuting maghanda ng dalawang magkaibang pain o baguhin ang iyong diskarte sa gitna ng pangingisda kaysa gumawa ng isang halo-halong pain na hindi naman talaga epektibo para sa lahat ng isda sa tubig. Huwag nating kalilimutan ang itsura ng ating pain. Kahit amoy ang pangunahing habol natin, ang paghahalo ng mga liquid attractant ay malaki ang epekto sa kulay at tekstura ng iyong pakain. May mga booster na matingkad ang kulay, gaya ng pula, dilaw, or berde, habang ang iba naman, lalo na ang mga oil-based, ay madilim at malabo. Isipin mo, kung paghahaluin mo ang matingkad na dilaw na pineapple booster at ang maitim na squid dip, ang resulta ay baka magmukhang maduming putik. Para sa mga isda, lalo na sa malinaw na tubig, napakahalaga ng kulay. Ang isang bright pop-up ay dapat talagang kapansin-pansin sa ilalim at ang mga natural na butil naman ay dapat manatiling mukhang natural. Kung magiging madumi o hindi maganda ang kulay nito, baka sa halip na maakit ay matakot pa ang mga isda. Isa pa, ang mga malalapot na syrup ay pwedeng magpabago sa kapit ng iyong pakain. Pwedeng maging sobrang lagkit nito na hindi na maganda ang laro sa tubig. Kaya kapag naghahalo ng mga likido, huwag lang amoy ang isipin. Tignan din kung paano nito babaguhin ang itsura at galaw ng iyong pain. Minsan, mas maigi pang gumamit ng mga colorless or walang kulay na flavor para siguradong hindi masisira ang ganda ng iyong presentasyon. Ang temperatura ng tubig ang siyang nagsisilbing direktor ng lahat ng amoy sa ilalim ng dagat. Napakalaki ng epekto nito sa kung paano kumakalat ang mga aroma at kung paano ito nararamdaman ng mga isda. Isang malaking pagkakamali ang balewalain ito. Sa mainit na tubig, mas mabilis kumilos ang mga molekula. Kaya ang mga amoy ay mas mabilis at mas malayo ang nararating. Ito ang dahilan kung bakit tuwing tag-init, kahit kaunting patak lang ng pampabango o attractant ay sapat na para magkaroon ng matinding epekto. Pero pagdating sa malamig na tubig, kabaliktaran ang nangyayari. Bumabagal ang pagkalat ng amoy at halos hindi ito gumagalaw. Para gumana ang iyong aroma, dapat ay alcohol-based ito dahil mabilis itong humahalo kahit sa malamig na tubig. O kaya naman ay kailangang saktong-sakto ang iyong timpla. Ang pinakamalaking pagkakamali rito ay ang paggamit ng pang-summer na diskarte tuwing taglamig at vice versa. Halimbawa, ang pagbuhos ng oil-based na dip sa napakalamig na tubig, titigas lang ito at hindi maglalabas ng anumang amoy. Sa kabilang banda, kung gagamit ka ng matapang na alcohol attractant sa gitna ng initan, magdudulot ito ng sobrang tinding amoy na sa halip na makaakit ay tatakot pa sa mga isda. Lalo pang gumugulo ang sitwasyon kapag pinaghahalo ang iba't ibang uri ng scents dahil nagiging hindi na mahuhulaan ang reaksyon ng pain sa iba't ibang temperatura. Kaya lagi mong tatandaan, laging ibagay ang iyong pinipiling aroma at ang dami nito sa nakasaad sa iyong thermometer. Ang isang napakahalagang aspeto na madalas makaligtaan ay ang pagtutugma ng amoy ng iyong pain sa hook at ng iyong pakain sa paligid. Isipin mo, gumugol ka ng oras sa paggawa ng perpektong pakain na may katakam-takam
na aroma, tapos gagamit ka ng boilie na binabad sa sobrang tapang na deep na iba naman ang amoy. Ano ang magiging resulta? Lalapit ang isda dahil sa isang amoy, pero makakakita ito ng iisang pain na may kakaiba at masyadong matapang na aroma. Siguradong magdududa ang isda. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na senyales ng bitag. Ang tamang diskarte ay dapat na ang iyong pain ay karugtong ng iyong pakain. Dapat ay pareho sila ng amoy, pero maaaring mas matindi lang ng kaunti para mamukod tangi. Ito ang nagsisilbing cherry on top ng iyong huli. Ito ang tinatawag nating food program. Kapag pinaghalo mo ang magkaibang amoy, sinisira mo ang sistemang ito. Binibigyan mo ang isda ng dalawang magkaibang signal na naglulito sa kanila, kaya nagiging mas maingat sila. Kaya naman, laging tiyakin na ang amoy ng iyong pain at pakain ay kabilang sa iisang grupo o swak na swak sa isa't isa, imbis na magkasalungat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinatawag na human factor. Tayong mga tao, pumipili tayo ng mga amoy base sa sarili nating gusto. Mahilig tayo sa amoy ng vanilla, caramel, or mga sariwang prutas. At madalas, akala natin ay pareho rin ang panlasa ng mga isda. Pero dito tayo nagkakamali. Para sa isang isda, ang amoy ay hindi isang luho or pampagana. Ito ay impormasyon para malaman kung may makakakain ba sila sa paligid. Maraming amoy na mabango para sa atin ang itinuturing na alien o banyaga sa ilalim ng tubig. Halimbawa, ang sobrang tapang na amoy ng vanilla ay maaaring hindi ituring na pagkain ng isda, kundi isang hindi maintindihang kemikal. Ang malaking pagkakamali natin ay ang ituring na parang tao ang isda. Ang dapat, mag-isip tayo gaya nila. Ano ba ang karaniwang kinakain nila sa tubig na yan? Mga bulate, suso, lumot, o mga prutas na nalaglag sa lawa. Ito ang mga amoy na natural at ligtas para sa kanila. Totoo, epektibo rin ang mga synthetic attractants, pero hindi dahil ginagaya nito ang kalikasan, kundi dahil tinatamaan nito ang mga partikular na receptors ng isda. Kaya napakahalaga ng tamang timpla o dosage. Kapag sobrang tapang ng bango, nagiging senyales ito ng chemical attack para sa isda sa halip na pagkain. Kaya sa susunod na pipili ka ng flavor, huwag mong itanong sa sarili mo kung mabango ba ito para sa akin. Sa halip, itanong mo, magiging pamilyar ba at kaakit-akit ang amoy na ito para sa isda sa ganitong sitwasyon? Tignan natin ang isang klasikong pagkakamali sa carp fishing. Ang pagtatangkang paghaluin ang tutti frutti at squid at octopus. Dalawa itong sikat na flavor. Ang isa ay matamis at amoy prutas, habang ang isa naman ay malansa at masangsang. Akala ng marami, kapag pinagsama ang dalawang ito, makakabuo sila ng universal bait na gagana sa kahit anong sitwasyon. Pero sa totoo lang, madalas itong palpak. Bakit? Una sa lahat, galing sila sa magkaibang aromatic groups. Para mong pinagsama ang amoy ng carbohydrates at protein sa iisang bote. Isang bagay na hindi natural para sa mga isda. Pangalawa, nangangailangan sila ng magkaibang kondisyon. Ang tutti frutti ay para sa mainit na tubig kung kailan aktibo ang mga carp at naghahanap ng energy. Ang squid naman ay mabisang armas para sa malamig na tubig kung kailan kailangan ng isda ng masustansyang protein. Kapag hinalo mo sila, hindi ka makakabuo ng pain na pang all season. Ang mangyayari, mas hihina lang ang bisa nito kumpara sa kung gagamitin mo sila ng hiwalay sa tamang panahon. Sa summer, baka masyadong mabigat ang lansa ng squid. Pagdating naman ng taglamig, baka hindi na angkop ang pagiging fruity ng tutti frutti.
Isa itong malinaw na halimbawa kung paanong ang paghahabol sa pagiging komplikado ay nauuwi lang sa isang pain na walang lohika at hindi epektibo. Huwag mong piliting pag-isahin ang mga bagay na hindi naman talaga bagay. Gamitin ang bawat tool sa tamang oras at sa tamang lugar. Matapos nating pag-usapan ang pinsalang dulot ng sobrang daming aroma, kailangan din nating bigyang diin ang kabaligtaran nito, ang galing ng pagiging katamtaman. Minsan, ang pinakamabisang pang-aakit ay ang halos kawalan nito. Sa mga lugar na bugbog na sa pangingisda, kung saan kaliwat kanan ang pagbuhos ng mga mababangong pain, nagiging sobrang mapagmatyag ang mga isda. Kapag masyadong matapang o tila hindi natural ang amoy, agad silang nagdududa. Sa ganitong sitwasyon, ang nananalo ay ang nag-aalok ng isang bagay na natural hanggat maaari. Ang pain na amoy, sariwang butil lang, o may bahagyang bango ng mani, ang madalas na nagiging susi sa tagumpay. Para sa isda, ito ay pagkain na ligtas at totoo. Hindi naman kailangang tuluyang alisin ang mga pampabango. Ang dapat nating matutunan ay ang paggamit nito sa maliliit na dosis lang. Sapat na ang ilang patak sa bawat kilo ng pain para lumikha ng banayad na amoy. Isang pahiwatig na hindi nanggugulat, kundi nang iengganyo sa kuryosidad ng isda. Ang karaniwang pagkakamali ng maraming mangingisda ay ang hindi alam kung kailan dapat tumigil. Sige lang sila sa pagbuhos dahil sa takot na baka kulang. Pero sa totoo lang, madalas ay sobra na ito. Matutong magtiwala sa natural na bango ng mga dekalidad na sangkap ng iyong pain. Minsan, sapat na iyon. Paano kung nagkamali ka at sumobra ang tapang ng amoy ng pain mo? May pag-asa pa bang maisalba ang sitwasyon? Oo naman, sa ilang pagkakataon, pwede pa nating i-rescue ang iyong ground bait. Ang pinakamadaling paraan ay ang pagbabanto. Kung naramdaman mong masyadong matapang ang halo, dagdagan mo lang ito ng kaparehong dami ng base mix na walang kahit anong flavoring. Sa ganitong paraan, mababawasan ng kalahati ang tindi ng amoy. Haluing mabuti at hayaan muna ng ilang sandali parang kusa itong kumalat ng maayos. Kung sumobra naman ang nailagay mong liquid attractant habang naghahalo, subukang dagdagan ang mix ng mga tuyong sangkap na mabilis sumipsip gaya ng breadcrumbs, durog na biskwit, or powdered milk. Sisipsipin ng mga ito ang sobrang likido at aroma para maging balanse uli ang amoy. Pero tandaan, first aid lang ang mga ito. Kapag naghalo-halo na ang mga amoy na hindi talaga bagay at nag-iba na ang reaksyon nito, malabo na itong maayos. Sa ganoong sitwasyon, mas mabuting itapo na lang ang pain at gumawa ng bago. Kaya ang pinakamagandang diskarte ay ang pag-iwas sa pagkakamali. Maging maingat at dahan-dahan lang sa paglalagay ng aroma para siguradong swabe ang resulta. Bago natin tapusin ang main part, gusto ko lang magbigay ng isang simple pero napakahalagang payo para sa mga nagsisimula pa lang sa mundo ng fishing sense or para sa mga nahihilo na sa dami ng eksperimento. Ito ang tinatawag kong rule of one component. Sa loob ng isang buong season, o kung mas maganda kung dalawa, pumili ka lang ng isa o hanggang dalawang dekalidad na scents mula sa magkaibang grupo. Halimbawa, isang sweet fruity para sa tag-init at isang maanghang or malansa para sa panahon ng ulan. Tutukan mo lang ang mga ito. Ang goal mo rito ay hindi ang makahanap ng magic mix, kundi ang aralin ng husto kung paano ba talaga gumagana ang amoy na iyon. Subukan mo sa iba-ibang konsentrasyon. Gamitin mo sa iba't ibang palaisdaan or ilog. Tignan mo kung paano nagre-react ang mga isda sa iba-ibang panahon. Mainam din kung magsusulat ka sa isang diary ng iyong mga obserbasyon.
Sa ganitong paraan mo lang talaga maiintindihan ang sining ng mga pamingwit na pabango. Matututunan mong pakiramdaman ang tamang dosage at malalaman mo kung kailan ito dapat gamitin at kung kailan hindi. Kapag master mo na ang isang component, doon mo palang pwedeng dahan-dahang dagdagan ng pangalawa dahil alam mo na kung paano sila maghahalubilo. Kung lundag ka ng lundag sa iba-ibang scents at kung ano-ano lang ang pinaghahalo mo, wala kang matututunan. Kaguluhan lang ang hatid niyan. Pero ang tatak ng isang master ay ang pag-aaral ng malalim sa mga basic. Magsimula ka sa simple at siguradong dadalhin ka nito sa tuloy-tuloy at magandang huli. Sa pagtatapos ng usapang ito, iisa lang ang mahalagang punto na dapat nating tandaan. Ang pinakamalaking pagkakamali sa paghahalo ng mga essence ay hindi ang partikular na kombinasyon, kundi ang paggawa nito ng walang plano. Huwag tayong maniwala sa maling akala na kapag mas marami o mas komplikado ang halo, mas maganda ang resulta. Ang totoo, ang sikreto sa tagumpay ay nasa balanse, pagtitimpi, at pag-intindi sa kondisyon ng lugar kung saan kayo nangingisda. Nalaman natin na may mga sangkap na hindi nagtutugma sa kemikal na paraan. Natutunan din natin na ang paghahalo ng magkaibang grupo tulad ng prutas at spices ay madalas na nakakataboy sa isda imbis na makaakit sa mga ito. Minsan, ang pinakamabisang diskarte ay ang paggamit ng kaunti o kahit walang amoy. Sana, sa susunod na tumingin kayo sa inyong mga attractant, hindi lang basta mga bote ng pabango ang makikita nyo, kundi mga kasangkapan na dapat gamitin ng may tamang diskarte at pag-iisip. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo mapalampas ang iba pa nating mga fishing secrets. Pindutin na rin ang bell icon para lagi kayong updated. Ngayon, heto ang tanong ko sa inyo. Ano ang pinakakakaibang kombinasyon ng amoy na sinubukan nyo? Nag-work ba ito or talagang bokya? I-share ang inyong mga karanasan sa comments section at pag-usapan natin yan.